Sa ibang tao raw, yung mga pagsubok sa buhay nila ay nanatili silang turmoil. Anong turmoil? Kaguluhan ng buhay, kabagsakan ng buhay, trouble, confusion, kaguluhan, pain, sakit at luha. Ngunit sa atin, iba. After luha ka, after subukan ka, magtiis ka, mga minamahal, pupunta tayo sa pinakamibigat na pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Sa ibang tao, it's a meaningless. To someone, life is meaningless. Walang meaning ang buhay nila. Puno sila ng turmoil, trouble, pain, and tears. Ngunit sa atin, behind the tears, there is a blessing. Sa likod ng ating luha ng kapuspusan, luha ng kagalakan, luha ng tagumpay, luha ng pagpapala, luha ng kasiyahan, luha ng patotoo, patunay ang Diyos natin. Buhay na pinaglingkuran, palagpakan po natin ang Diyos. So mga minamahal, walang talo sa paglingkod sa Diyos. Dahil alam natin that we know that all things work together for good. Amen? To them that love the Lord according to His purpose. Alam niyo na yung versikulo niyan, Romans 8:28. And we know, so nagdanas ka ng kahirapan. Sabi doon, alam natin. At nalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti. Wala ikakasama, ha? At nalalaman natin ang lahat ng bagay ay nagkalakip-lakip. Anong lakip-lakip? Nagkasama-sama. Na gumagawa sa ikabubuti, kabutihan, for good, ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga tuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So according to the purpose of God in our life, dumating sa atin may purpose. Lahat na pagsubok, kahirapan dumating sa may, lahat mayroong purpose ang Diyos. We are called according to His purpose. Ngunit mga minamahal, wag lang po tayong bibitaw sa kamay ng Diyos. At gigisahin ka ng kaaway. Like Job, the patience of Job, ang pagkamatiisin ni Job. Grabe ang paggisa ng kaaway sa kanya. Terrible. Alam niyo naman si Job, di ba? Alam niyo. Pero si Job, nanatili sa kamay ng Diyos. Terrible. Walang ordinaryong tao sa lupa na makagaya sa pagsubok dumating kay Job. You must to know that the patience of Job and faith and obedience. Pinatay ang lahat mga anak niyang magaganda. Mga kabakahan, kahayupan, pinamatay. Pinagsusunog yung mga lupain, talang kakahuyan, mga palayan, lupa walang natira, pati bahay. Asawa niya, tinunglo pa siya. Amen? Mga kaibigan niya, wala nang pansin sa kanya. Sa puno na lang ng kahoy si Job nakaupo. Hindi na siya makatayo dahil sabi ng Satanas, lagyan ko pa to ng bukol at uod ang mga sugat ni Job. Wala na. Si Job nakaupo na lang. Gumagapang-gapang ang uod, pasensya na kamo. Gumagapang-gapang ang uod sa kanyang butas, bupasok, labas-pasok. Nahuhulog. Pero si Job, palagi pa rin nagpupuri sa Diyos. Palagi nagpasalamat sa Kanya. Sabi niya, balik, pinupulot. Balik ka sa butas ng aking bukol. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Ang Diyos lang din may katungkol karapatan magpaalis sa iyo sa butas na yan. Grabe ang titiis ni Job. Grabing paglaban, naging matapang si Job. Naging matatag si Job, labanan ng pagsubok sa buhay. After that, anong nangyari? Surrender si Satanas. Umakyat sa langit, Lord, surrender ako sa iyong lingkod nga si Job. Surrender. Sumurrender ang kaaway sa Diyos. Lord, hindi ko kaya ang anak mong si Job. Surrender ako.
pinagmalaki pa ng Panginoon si Job kay Satanas. Dapat kitang Kristiyano, kahit nagdanas siya ng iba-ibang pagsubok, kahirapan, dapat ipakita mo katulad ka ni Job, nga ipagmamalaki ka ng Diyos sa kaaway. Anong sabi ng Panginoon? Oh, Job, sinabihan na kita, hindi mo kaya ang aking lingkod na si Job sa kanyang katapatan sa akin. Umiyak si Satanas. Nakasulat sa Biblia, sumurindir siya. Sabi ng Panginoon, lahat gawin mo kay Job. Isang bagay lang wag mong gawin sa kanya. Wag mo pakialaman ang kanyang buhay na ako ang nagbigay. At anong gawin mo gulong-gulong sa kahirapan, tandaan mo, ang buhay natin, ang Diyos ang may alam. He is our life giver. Pero kung pintulutan ng Diyos, sukunin ka na, wala tayong magawa. Kung tanong gawin ng kaaway sa buhay mo, pa hindi pa kukunin Diyos ang buhay mo, manatili kang buhay. After Satan tried home, pagsubok, sumurindir siya. Pinagmamayabang sa ng Panginoon kay Satanas. Sabi ng Panginoon, ang lahat na kinuha mo sa kanya, Job, ibalik mo lahat, pasubrahan mo pa. Palagpakan natin ang Diyos. Diba nangyari na sa atin yan? Sino nangyari diyan? Amen? Ngayon sabi nyo, napatotoo kayo. Noon wala kayong sasakyan. Halos wala kayong makain. Wala kayong pamasahe. Ngayon ano sabi nyo? Sobra, sobra, sobra. Puro sobra. Big sabihin, umaapaw. Siksik, liglig, umaapaw. Ang binalik ng Diyos sa inyong sabakan ng mga panalangin. Totoo ang Biblia. Sabi ng Panginoon kay Job, ibalik mo sa kanyang lahat, pasubrahan mo pa. Because our God that we serve is a more than enough God. Sobra sa yung sakto siya ng Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Binalik ng taway. Sobra-sobra pa nga mga palayan, mga kakahuyan, mga kahiyupan, pananim, sobra-sobra. Yung kagwapahan, kagandahan ng mga anak ni Job, sumubrang kagandahan. Hindi may explain niya kagandahan. Sobra pa sa nanalo sa mga beauty pageant. Walang nakikibig maganda ron. Kay sumobra ang beauty na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ayusin ng Diyos ang buhay natin. After sa mga pagsubok. Kung minsan lang kasi, may mga pagsubok na dumating sa tao, how the suffering comes to every Christian. Paano dumating mga pagsubok? Minsan kasi, dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Amen? Through our own mistakes and sin. May dumating ng mga pagsubok sa buhay dahil sa ating mga pagkakamali at ating nagawang kasalanan. Bantayan nyo yan. Galatians 6:7. Ang iba naman, through temptation, natukso sila. Magibasa muna yung Praise the Lord. through our own mistakes and sin. Sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, ang talata ay 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na iyasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag daw tayo magpadaya, mga minamahal. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi papabiro. Hindi nagbibiro ang Diyos. Sapagkat ang lahat na inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So kung nagasik ka ng masama, kasalanan, mag-aani ka ng kasamaan. Pero kung magasik ka ng kabutihan, mag-aani ka ng buhay na walang gan. Palakpakan natin ang Diyos. So minsan, dumating sa iyong problema, pagsubok, karamdaman, minsan bunga sa ating kasalanan. Amen ba? Amen? So tandaan natin yan. Iba naman, through temptation. Dahil natukso sila. Nagpatukso, ng tukso, na-tempt sila. So, nagkasala. So may mga parusa, palo, palala dumating sa buhay nila. Ngunit, during that
trials, suffering dumating sa buhay nyo, ang Panginoon pa rin ang gagawa ng lusot para makayanan mo, makalampas sa pagsubok na yan. Amen ba? Pakibasa, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Palakpak. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 10, ang talata ay 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Amen. Matitiis ng tao yon. Datapwat tapat ang Diyos, Tapat ang Diyos na hindi niya itutuloy na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag Yon, gawa ka ng paraan para makaiwas. upang ito'y inyong matiis. Palakpakan po natin Diyos. So bawat pagsulay, pagsubok sa temptasyon, kung saan mapikuan ka, matrap ka ng kaaway. Sabi ng Biblia, hindi pa intulutan ng Diyos na matukso ka na hindi mo makaya. Amen. Ngunit, samahan mo rin, kalakipan mo ng gagawa ka rin ng paraan paano ka makailan, makaiwas, mapalayo ka sa temptasyon upang ikaw ay makatiis. Alam mo na palang masama, yakapin mo pa. Alam mong masama, dapitan mo pa. So, hindi ka sumunod sa Biblia. Dapat samahan mo ng paraan makailan. Amen. Resist the devil and the devil shall flee from you. Resist. Ano resist? Labanan mo. Aron demonyo alis sa iyong harapan. Pero kung di mo kaya labanan, ang tukso, ang kasalanan, anong ikadua? Abstain from the appearance of evil. Ilagan mo. Abstain meaning layuan mo ang mukha ng masama. Gawa ng paraan ka na mailagan mo. Abstain. Layuan mo. Kung baka nakita mo may demonyo, ala naman salubungin mo, malakas ako. Imbis sabihin niya, in Jesus' name. Iba yung in Jesus' name, I love you. So wala ka nag-ilag. Ikaw mismo ang gumawa ng kahirapan sa buhay mo. Bakit? Niyakap mo ang tukso. Sabi niya, gagawa ka ng paraan, mailagan mo, maiwasan. You abstain. Pagkita mo yan, layuan mo na. Ipa ka na lang landas. Ayan ang tawag na ilagan, layuan, iwasan, abstain from the appearance of evil. Upang ano? Upang makatayo ka't makayanan mo at matiis mo yung temptasyon darating sa buhay mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ganoon po yon. Kaya magbantay po tayo mga minamahal dahil marami minsan mabasisi natin ang Diyos. Panginoon, ba't pinabayaan mo ako? Hindi ang Diyos. Walang pangako ang Diyos, pabayaan tayo. Amen? Hindi tayo pabayaan. Sabi yan. Si Miriam, isuon ni Moses, nagkaroon ng kitong, dumating sa iyang problema. Bakit? Ano ginawa? Misukol kay Moses. Mikontra kay Moses. Nagrebuilde kay Moses. Dahil si Moses, prophet of God, kinontra niya. Hindi mo pwede kontrahon yung mga nilalisan ng Diyos. Sabi ng Biblia, wag mong sa Bisaya, wag mong bakyawan ang mga dinihugan sa Diyos. That's not my anointed. Pag kontrahin mo yung mga linangisan ng Diyos, like Miriam. Si Miriam, kapatid ni Moses. Hindi sa sumunod kay Moses, kinontra niya. Bakit si Moses lang ba pakinggan ng Diyos? Kami hindi. Nagalit ang Diyos kanya. Patunayan ko sa iyo, Miriam, nga ako ang nag-utos kay Moses maging propeta, maging leader na hindi ikaw. Kaya linagyan siya ng kitong sangla sa kanyang katawan. Yun, nagkaroon ng pagsubok si Miriam. Ibang klase naman yon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya para walang dumating kahirapan sa buhay, pagsubok, pagtitiis, mga palo, huwag lang tayong kumontra. Amen. Sunod-sunuran lang tayo. Sabi ng Brother Placido kanina sabi niya, sunod na siya Ayaw niya sana maging choir member Sabi ko, sige pasting, may nag-udyok sa akin Dinapitan ko sila. Ko Brad,
magpagamit na kayo sa Panginoon. Wala man sa akin yun, pero ang Panginoon nag-udyok, Brad, magpagamit na kayo. Dahil kung sa mga pagsubok dumating sa buhay nyo, qualified na kayo. Ngayon pinagpala kayo, mga anak nyo. Wala naman kayo problemahin. So dapat mag-concentrate kayo mag-asawa para mabangkapan nyo yung mga anak, yung pamilya. Parang ayaw niya pa. Pero dumating ang pangapaalala sa kanila. Na pamatunya na nga totoo ang Diyos na tumawag sa kanila. Isang gagamitin lang ang iyong mga nanguna. Kaya sabi ko, ang gagamitin ng Diyos yung mga nanguna. Because they are anointed by God sa habag at tawa ng Diyos. Through our beloved pastor. Kaya nung sinunod nila, hanggang ngayon, sabi niya, sobra-sobra. Sobra-sobra. Yung salitang sobra, di na basta-basta. Amen? Sabihin, totoong Biblia, wala nang sapat na silid na paglalagyan. Amen? Hindi na sila nangungutang. Sila na lang ang gapautang. Diyan, maraming Kristiyano dahil sumusunod talaga ng lubusan si Diyos, kayang ginagawa, panay pangutang. Pag nangutang, hindi pa magbayad, magalit pa bagsingilin. Ano ba yan? Amen? Ikaw na nga nangutang, magalit ka pa. Dapat ako magalit sa iyo, kayo nangutang sa akin. Hindi ikaw nangutang sa akin, ikaw pa magalit sa akin. Hoy, ayaw, sige paningil sa akin. Baliktad. Para pagpapalaing sobra-sobra nga pagpapala, ikaw ang magpautang, sumunod ka lang sa ating pinakmamahal na Panginoon. Amen? To obey is a blessing. To disobey the commandments of God is a curse. Sumpa. At totoo yung Biblia. Amen ba? Ay hindi po pwede sinungaling ang Diyos. Hindi rin pwede magsinungaling yung mga linangisan ng ating mahal na Panginoon. So, yan pong ibig sabihin. How the sufferings come? Sinasabi natin po yun. So si Miriam, nagkontra, nasabi, dumating sa kanyang mga kahirapan sa buhay. Minsan, that is the work of the enemy. Minsan manggawa ng kaaway sa katulad kay Job, pinatutuo ko na. Sinubukan lang si Job, hiniram ng kaaway si Job sa Panginoon. Panginoon, hiramin kong lingkod mo si Job. Tungluhin ko yan, tingnan natin kung hindi ka pasumpain. So, hindi nagtagumpay ang kaaway, pinagmamalaki pa ng Panginoon si Job sa kay Satanas. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So ngayon, the purpose of suffering. Bakit may purpose ang Diyos sa mga pagsubok kahirapan sa buhay? Para ano? To profit us, upang tayo pagpapalain ng Panginoon. Makibasa lang, Brother Tony, Hebrews chapter 12 verse 10. Hebrews chapter 12 verse 10. Una, the purpose of suffering in our life, number 1 is to profit us. Pagpapalain to. Number 2, to produce holiness. Number 3, to produce a harvest. Tingnan mo, yan po, the purpose of to produce, to prove the sonship. To profit us, to produce holiness, and to produce the harvest. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, ang talata ay 10. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya sa kapanginabangan natin upang tayo'y makabahagi. Upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Kabahagi ng kabanalan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? So bakit sinubukan tayo? Sabagat ang katotohanan tayo ay pinarusahan. Sa Tagalog pinarusahan, sa Pirin yun, pagtitiis, paghirap. Tayo ay pinarusahan nilang ilang araw ayon sa ilang pinagaling. Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin. So for our profit, may pakinabang tayo pag nag-antos, nagtiis ka. Amen? Upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. So maganda pala pag may pagsubok, nahirapan. Amen ba? Amen. Para tayo po'y makinabang ng grasya to profit
and we might partaker of His holiness. Ang Diyos banal na tumawag sa atin. Pag sinubukan ka, nag-antos, naghirap ka, maging partaker ka sa kabanalan ng ating mahal na Panginoon. Because our God is holy, that we called us, that's why we must be partaker of His holiness. By means of suffering trials, dumating sa buhay natin. Pagkatapos yan, we profit. Pagpapalain tayo. And we must to partake the holiness of our loving God. Palakpakan po natin ang Diyos. Sunod sa 11, versikulo 11, 12-11. To produce a harvest. Prophet, to partake His holiness, to produce na rin. Mag-aani na tayo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, ang talata ay 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa Magbumunga ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. Palakpakan po natin Diyos. Sa lahat ng parusa sa ngayon, pagtitiis, kahirapan, pagsubok sa buhay, ay tila man din hindi liligaya, kundi, ba? Pag magdumating sa pagsubok ka, parang hindi mo ikaliligaya. Malungkot ka, di ba? May sakit ka, malungkot ka. Wala kang pera, malulungkot ka. May problema ka, malulungkot ka. Sabi lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. Palakpakan po natin Diyos. Mamumunga. To produce a harvest. Mamumunga tayo sa mga bunga. May kabanalan, may katwiran. Sa lahat na dumanas ng paghirapan, ito pala, sinasanay lang tayo ng Diyos. Ini-exercise tayo, tinitraining lang tayo ng Diyos. Kayo yung mga pagsubok, kahirapan sa buhay, yan po ay training. Pinapa-exercise lang tayo para mawala yung arthritis. Amen. Mawala yung cholesterol, mawala yung sugar. Amen. Mawala yung doubts. Mawala yung question. Mawala yung pagkawatan. Amen. Upang turuan tayo, sanayin ng Diyos na mamunga, mamuhay ng payapa, maligaya, katwiran na pamumuhay. Kaya, to produce a harvest. So napagaganda pala ng plano ng Diyos. Diba? Romans 8:28, all things work together for good to them that love the Lord, and they are called according to His purpose. Palakpakan po natin Diyos. Mga minamahal, kaya tandaan po natin, pinapaliwanag natin ito upang lahat tayo ay manatili, matatag, maging matapang, patuloy, maglingkod sa Diyos. Laban. Sabi ng Biblia, fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Ipaglaban sa mabuting paglaban sa panampalataya. Sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Umasa, sumandig sa buhay na walang gan, dahil may pangako ang Diyos sa ating buhay. Kailanman hindi tayo pabayaan ng Diyos. Sinasanay, tinitrain lang tayo sa lupa, dahil hinpuntahan natin hindi basta-basta na lugar ang puntahan natin. Langit, buhay na walang gan. Nga dito sa lupa, sinasanay, tinitrain tayo ng Diyos upang pagdating ng araw, puproduce tayo ng harvest to profit us, to produce holiness and righteousness, and to produce a harvest, pagpapala. Walang pangako ng Diyos na pahirapan ka. Sa umpisa lang, light affliction in a moment. Sa madaling panahon lang, tayo magtiis. Ngunit ang pangako ng Diyos, walang hanggang buhay at pagpapala. Palakpakan po natin Diyos. Hallelujah! Kaya naging sample natin. Ating mga pastor,
At dearly beloved no pastor, Will Salmida, ganun man ang nangyari sa buyan. Bro, they are the factors and the legacy for us in our church. Panampalataya ay paglaban ng ating mga pastor. Kamatayan, hinamak, to do the will of God, to preach the gospel. Ang propeta ng Diyos, dyan pa rin kapili natin. Mamadir, pinaglaban ng panampalataya. Nung simula pa sa Paulo, grabe nagrally sa lahat, harapan ng Malacanang. Pinaglaban ng panampalataya. Isa sila sa tawagin nating the heroes of faith in our time. Nakita natin ang mga pagtitiis. Kaya minsan ako, ma-emosyon ako dahil noon, sa Surigao pa kami na-sign ng beloved wife ko. Pag pumunta kami Manila, pagbalik namin grabe yung mga pasalubong. Siyempre padala sa mga nilula, loved ones. Nakita ko yung pagmamahal, Estila. Kaya minsan maisip ko, sabi ko, sino kami bigyan pansin nila. Kaya hanggang ngayon, mumiiyak ako dahil nalaala ko yung kabutihan ng Diyos. Hindi ko makalimutan. I always remember the goodness of God in our life. Until now, at ganon sila. Doon na kami sa Manila. Kaya ang binatuto ni Barinuel dito, totoo yan. To God be the glory lang. Birthday ng Malapastor, nag-ipon-ipon mga beloved sila sa bahay ng Malapastor. Ako lang isa nakapunta ron ng preacher. Hindi ko sukatalain nga pinapasok ko nila. Nahiya ako dahil binira ako ng isang kuya, pasok ka daw, tinawag ka ni Beloved Lots, Beloved Pots, pasok ka. Nahiya ako. Siyempre, sino naman ako? Si buong pamilya ng pastor doon. Pero siyempre, tinawag ko lang, hindi ko sumunod. Pagpasok, winilkam ako nila. Umiyak ako, tumula ako, sabi ko, sino ako, Lord? Kuya, ito, salamat, dito ka. Kaya, sa isip ko, malaking blessing para sa akin. Dahil dito pa lang sa CDO, yung prayer ko, simple lang. May mga big events sa Manila, ang prayer ko, simple lang. Lord, make me a blessing to our beloved pastor, our beloved children, to my co-preacher, to all the church. Yun ang prayer ko. Make me a blessing to them. Maging magandang loob na sa akin. Yun lang. Hindi ko nag-isip nga, patayuin ako doon, gamitin ako, bigay ko halaga. Yun lang isip ko. So ang Panginoon, He's in my heart with my prayer. Ganun nangyari. Naging gaan ang loob na sa akin, naging welcome sila sa akin, beloved wife. Naging blessing ako sa church. So, isang malaking pagpapala yon. For me, it's a great privilege, opportunity for me. Nga ako'y pagkatiwalaan nila sa gawain, inatasan tayo, although tayo karapat-dapat. Discern our heart and faithfulness. Sumusunod po kami. Sa bawat proyekto ng church, sumusunod kami, kahabagan ng Diyos. So, totoo ang Biblia. Pag sumunod ka lang, sumunod, magpasakop ang pakumbaba. You profit. You produce a harvest. Blessing. Lahat matanggap mo sa ating mahal na Panginoon. Nakasama kayo sa CDO. Amin ba? Dahil sa inyong katapatan dito, sa inyong pagbibigay, ng tasunupiring, mga pledges, na parating natin sa beloved children ang inyong mga binibigay. Kaya sa simpleng regalo natin, natuwa ang Diyos, una, sila. Kaya mga blessing, binabalik ng Diyos sa atin dito lahat. For those brethren who faithful and sincere in serving the Lord,
And in giving of your tithes and offering, binabalik ng Diyos ang pagpapala sa inyo. Kayo na rin mismo nag-testify, lumalabas sa bibig niyo, noon grabing kahirapan niyo, ngayon, kayo na mismo nagsasabi, sobra. Sobra. Sobrang-sobra na pagpapala. Yung natanggap nyo, meaning, totoo ang Diyos natin pinaglingkod. Nakita niya, sa umpisa na tayo nag-itiis, naghirap, nagpatuloy lang, nagbaka, naging matapang sa paglilingkod sa Diyos. Iniwasan kasalanan, naging faithful tayo, naging sincero tayo. Yun na po ang sabi ng Biblia. We profit, we produce holiness and harvest. Lahat. Plus buhay na walang hanggan, manahin natin. Kaya be faithful, mga beloved brethren. Be sincere in serving the Lord. Dahil ating kaligtasan malapit. Because your salvation, our salvation is draw it nigh. Ang ating kaluwasan napakalapit na. Anytime, babalik ang Diyos. Even at the door. Sa pultahan ng Panginoon, isa lang hakbang, babalik ng Diyos. So, be ready and be watchful. Maghanda at palaging magpuyat. Watchful in all things, serving the Lord. Kaya walang makinabang iba. Kita, we produce a harvest of blessing. Palakpakan natin, awitan natin Diyos nila. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Bigyan tayo ng pagkataon, mga paglingkod sa Kanya, although tayo karapat dapat sa Kanya. Isipin natin ang kabutihan Diyos. We sing the goodness of God.